Alam nyo ba na dito sa Metro Manila ay matatagpuan ang isa sa pinaka-haunted na lugar dito sa Philippines, which is ang Fort Santiago, Metro Manila. Isa sa pinaka-historic na lugar dito sa Manila ay meron pala mga disturbing na pangyayari noong unang panahon. Hanggang ngayon, itong Fort Santiago ay nakatayo pa rin, and so far, so good. Maganda naman yung kalagayan niya, and araw-araw, maraming tao ang dumadaan at nagpupunta dito. Ang Fort Santiago ay dinisenyo, influenced in a Spanish vein. Ito ay ginawa para magkaroon ng protective walls and also para maprotektahan yung intramuros noong panahon ng mga gera. Noong mga panahon na yun, which is noong late 1500s, ang Fort Santiago ay may iba't ibang purpose, and isa sa purpose nito ay para magsilbing kulungan noong Spanish colonial era and World War II. Naglalagay lang ako ng favorite kong serum. This is from G21. Specifically, ito yung kanilang retinol serum. This helps my skin for optimum skin renewal. So, tinatanggal niya yung mga dead skin. Kaka-brighten siya ng mga dark areas ko, dark spots. It creates this healthy skin barrier. And talaga maganda yung glow. And of course, my most favorite is nakakabata yung itsura niya sa balat. Going back sa kwento ko, noong late 1500s, naging epekto ng pagkakatayo ng Fort Santiago ay overpopulation, overcrowding, torture, at marami talagang namatay nung panahon na yon. That's why some people are claiming na itong Fort Santiago ang isa sa mga haunted na lugar dito sa Philippines. Actually, sobrang dami ng ghost stories yung isinend sa akin tungkol sa mga karanasan nila sa Fort Santiago. Isa sa nagsa-stand out na ghost or palagi na-encounter ng mga tao ay yung entity ni Jose Rizal. Bukod sa siya ay ating national hero or pambansang bayani, Jose Rizal din po ay prisoner o preso ng Fort Santiago. Alam naman nating lahat na si Rizal ay ikinulong sa Fort Santiago hanggang sa siya ay pinatay, and a lot of people na palaging dumadaan doon ay naniniwala na yung isa sa pinakapalagi nilang nakikita ay yung entity ni Jose Rizal sa kadahilan ng yung kaluluwa niya ay trapped pa din doon sa lugar na yon. Again, marami nang nakakita sa kanya, pero ang lugar kung saan madalas siya nakikita ay doon sa kung saan siya binarel. May iba din na mga dumadaan doon na naririnig yung boses niya, so hindi naman natin alam kung ano talaga yung boses ni Jose Rizal, and even yung nakakatakot yung footsteps marching along sa area kung saan siya pinatay. But of course, aside kay Jose Rizal, marami pang ghosts na na-encounter yung mga tao na pinaniniwalaan nilang hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa Fort Santiago. Maraming tao ang nag-iisip na yung mga ghosts na to ay yung mga nahuli ng mga Japanese nung nasakop nila yung Fort Santiago noong World War II, and yung mga taong nakapunta na sa Fort Santiago na buwibisita, na mamasyal, ay kiniklaim nila na nakakakita sila ng mga kaluluwa ng mga preso na malagi sa Fort Santiago. May iba na kapag napupunta sila sa isang certain na lugar or specific na area ng Fort Santiago, sila ay nakakaramdam ng parang biglang paglamig. May mga naririnig silang mga boses na hindi nila maintindihan kung saan nagmumula. Meron din sila mga naririnig na sigaw, and worst is yung iba, hinahawakan pa sila. Also, yung mga soldiers na napatay noong World War II doon sa Fort Santiago ay palagi din naglalakad-lakad around the area, especially yung mga sundalo nakasama sa digmaan ng mga Japanese at American dahil sa pakikipag-agawan ng lupa ng Intramuros itself. Yung war na yon ay talaga nag-cause na maraming pagkamatay at spookiness sa Fort Santiago, and sadly, yung ibang souls ay talagang na-trap within that area. To this day, open naman ang Intramuros, ang Fort Santiago. If I'm not mistaken, meron silang maliit na entrance fee kung gusto nyong bumisita, or I'm actually thinking of visiting and letting you know kung ano yung makikita ko doon. But unfortunately, may mga areas na alam ko sarado dahil apektado sila ng mga pagbaha. Alam niyo naman sa Manila, bahain talaga. Pero to sum up the story, ang Fort Santiago, ang Intramuros, ay mananatili pa rin isa sa pinakamagagandang lugar dito sa Philippines. Kung hindi pa kayo nakapunta, you can visit there and pwede kayo mamasyal, and you can let me know ano yung may experience nyo. Spooky man or magandang experiences. That's it for the video. Kung meron din kayo mga alam na haunted places or meron kayo mga horror stories na katulad nitong sa Fort Santiago, you can message me on Instagram. You can share stories with me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!